Morning, brethren. Kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon at pagkatapos po ng medyo mahaba-haba ding panahon na hindi po tayo nagkasama, ay niloob po ng Panginoong Diyos na sa umagang ito ay tayo ay magkakasama sa pamamagitan po ng pananalangin at pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang amang nasa langit na lumikha ng lahat ng bagay, nagmahal sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas, na sa umagang ito ay kami ginising mo upang ikaw ay katagpuin. Salamat Lord sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Kaya naman, pagpalain mo po kami, pangunahan mo ang iyong lingkod, kasama na ng lahat ng nakatunghay, nakikinig at nananabik sa mensahe na ipagkakaloob mo sa amin. God be the glory, sa pangalan ng Panginoon Hesus, itong ating sama-samang dalangin. Amen and amen. Kumusta po kayo, mga kapatid? Sa umaga pong ito ay atin pong pag-uusapan at aalamin mula sa Panginoon ang patungkol po sa Passion of Paul. Yung po ang ating tatalakayin. Alam po natin, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, ay may kanya-kanya po tayong passion. Ibig ko sabihin ay yung kinahiligan nating gawin. Kung saan tayo nakalinya, ano ang gusto nating mangyari, noon po yun. Pero pagkatapos po nating manampalataya sa Panginoon, ay sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, datapwat ang nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang, wala na kanya dating pagkatao, at ang lahat ay lumipas na, lahat ay bago na. So, kasama po sa pagbabago ay hindi lamang po ang ating karakter, maging po yung ating mga passion, yung ating mga kinahiligan, yun po mga bagay na lagi nating gustong ginagawa. Si Apostol Pablo po, nung siya ay dating si Saul, ang kanya pong passion noon ay kakaiba. Yan. Basahin po natin ang mga Gawa, chapter 22, verse 3. Sabi po ay, ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro o ang kanya pong profesor ay si Gamaliel. At buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. So, ganun po ka-tindi, mahigpit, stricto, disiplinado. Kaya naman po si Apostol Pablo ay talagang naging eksperto pagdating sa kasulatan. Ano pa? Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Sino po makausap niya? Yung pong mga bagong mananampalataya at kanya pong isinasalaysay ang dati niyang pagkatao. Ito po ang kanyang passion noon. Ano po yun? Verse 4. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. So yun po ang kanyang passion, yun po ang kanyang mission. Pinagapos ko sila't ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. At ano daw pong ebidensya? And verse 5, makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan. Ibig po sabihin, sila po ang kanyang mga kasabwat. At ito pa ho ang sinasabi, binigyan pa nga nila ako ng sulat para sa mga Hudyo, o binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan. So yun po ang kanyang mission dati. Yun po ang kanyang passion. Ngunit nang siya ay magkaroon ng encounter sa Panginoon, ang kanya pong passion na ito ay nabago. Tulad po ng tanong kanina. Ano po ang pagbabago na kinahiligan natin noon na dati nating ginagawa at ano naman ngayon ang panibagong lakad gawain natin na ngayon ay nasa Panginoon na tayo. So nakita po natin si Apostol Pablo ang kakaiba dahil lamang sa pagsunod sa mga religious leader at pakikipagsabwatan sa kanyang religious leader. Di ba sabi, binigyan pa nga siya na sulat, di ba? Bilang katibayan na siya ay may license to kill, diba? License to persecute, license to accuse lahat ng mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Pero ang passion na ito ay nagkaroon ng total na pagbabago. Ano po ang kanyang naging passion? Passions Paul first is
passion to preach. Yun po ang nangyari. Ang gusto niya ay palaging ibibigay, sasabihin ang patungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verse 11 ay ito po ang ating mababasa. 1 Corinthians 9 verse 11. Ano sabi niya? Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Ito po ang kanyang sinasabi. Ibinigay niya kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Hesus. Alam natin na si Apostol Pablo ay nagdanas ng napakaraming tagumpay noon bilang isang Saul, ngunit sa kasalukuyan nung kanyang kapanahunan ay nagtagumpay naman siya bilang isang mangangaral ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya nagsasayang ng mga sandali na kahit siya ay nalalagay sa bingit ng kamatayan, siya ay nalalagay sa pagkabilanggo, sabi niya ay naranasan ko magpalutang-lutang sa dagat ng ilang gabi, araw, naranasan kong makulong, naranasan kong managana, pero pag po talagang sinabing passion, kumbagay walang makapipigil, walang sino mang pumigil sa iyo dahil ito ang iyong talagang linya. Ito ang iyong kinagagawian at gusto mo laging ginagawa. So, ganun po siya. Passion, Paul, is to preach the good news. Gusto niya itong laging sinasabi sa mga taong kanya nakaharap. And verse 16, ang sabi ay, hindi nga't nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmadaki. So, ibig po sabihin, yung right passion sa Panginoon, yung tamang gawain ay wala pong space dito na magmalaki ka man kahit nga ang passion na ginagawa mo, ikaw ay nagtatagumpay. Hindi dapat ipagmalaki ni Numan na magamat itong pinagawa sa akin ng Panginoon, ito ay nagawa ko sa pamamagitan ng aking lakas. Ako ay binigyan ng Panginoon at marabang ang mga ipinagkaloob na gifts ng Panginoong Diyos sa atin ay tayo sa atin mismong sarili nagmula. Ang sabi niya, hindi ako maaaring magmalaki. Bakit daw? Sapagkat iyan ang tungkuling iniatang sa akin. So, ang passion po ni Apostol Pablo ay ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus. Hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kagustuhan. At hindi rin iniutos sa kanya ni Numan. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. So, ibig po sabihin, dahil ipinagkaloob sa kanya ito ng Panginoon ang passion to preach, hindi po niya ito inangkin na galing sa kanya. At dahil ipinagkaloob ng Panginoon, ipinapamahagi naman niya ito sa iba. So, yun po ang number 1, na passion to preach. Number 2, Paul passions to win people. Yun. May pagkakataon po kasi na minsan dahil po tayo mga ngaral na ay para po bang hindi na po natin linya ang mag-share about the gospel of salvation. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, nang unang-unang tawagin yung dalawang mangingisda, si Simon Pedro at ng kanyang kasama, ano po sabi ng Panginoon? Ang sabi niya ay, humayo kayo at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Amen? Hindi po niya sinabi na, hali kayo, iwanan nyo ang pangingisda at gagawin ko kayong pastor. Gagawin ko kayong deacons, gagawin ko kayong sung leader. Wala pong ganon. At kahit nga po sa ating sarili, nung may nag-share po sa atin ng salita ng Diyos at nang tawagin tayo ng Panginoon, ay hindi po nagsabi sila sa atin, okay, isishare ko sa iyo ang salita ng Diyos at gagawin ka ng Panginoon o gagawin ka naming mangaral, gagawin ka naming ganito, etc. Wala pong ganon. Ang number 1 passion po dapat ng isang Kristiyano ay katulad po ng passion ni Paul na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya nga po ang sabi sa Juan chapter 15 verse 16, nakasulat doon, sabi ay, ako ang pumili sa iyo at hindi ikaw ang pumili sa akin, pinili kita upang maging mabunga. Upang ikaw ay maging mabunga at manatili ang iyong bunga. Hindi po tayo pinili noon. First, ang pagkapili sa atin is to win soul. Kaya, yan po ang kanyang sinasabi.
Yan po ang ginagawa ni Apostol Paul. May passion siya to preach. Di ba? Kaya nga, pagkakataon, kahit nasa bilangguan siya, hanggang may pagkakataon, hindi siya nagsasayang pati mga yung mga bilanggo at kanilang sambahayan ay naligtas. Why? Because passion of Paul is to win people, to be a soul winner. So, yun po ang dapat naging number one passion natin na dapat ay hindi mawala yun. To win soul, lost soul for Christ. In verse 22 ng 1 Corinthians chapter 9, ang sabi po ay ganito. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ang may sabihin, kapag po nakasalamuhan niya, ay alam naman niyang hungkag o merong spiritual emptiness or walang masyadong kaalaman patungkol kay Kristo, ay ipinakikita niya hindi siya talagang magaling o tinawag ng Panginoon, hindi niya pinagmamalaki. Inilalagay po niya ang kanyang sarili sa dapat niyang kalagyan upang hindi po ma-intimidate ang mga taong kausap niya. Yun po minsan ang isang nagiging, hindi man talagang problema, o minsan nagiging lapses po natin kapag tayo nag-share about the gospel at babasahan po natin sila kumbaga sa mga batas ay mga presidential decree, ganito, ayon sa batas, ganito, etc. Babasahan natin sila sa ating mga memory verse, sila po ay may intimidate. So si Apostol Pablo po ay talagang flexible. Ano pang sabi niya? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So yun po ang passion. Pag sinibong passion ito, you are flexible. Kaya mong i-adjust ang iyong sarili para yung passion mo ay maisagawa mo ng tama na papanahon at mayroong pagtatagumpay. Gagawin mo kung ano ang nararapat. Passion to win people, to win lost soul. Ito po si Apostol Pablo. So nawa nga po mga kapatid, ay maging ganun din tayo. And number 3, passion Paul's to gain the prize. Amen. Diba? So, hindi po siya sumusuntok sa hangin. Alam po na ng kanyang ginagawa na ang passion na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay mayroong patutunguhan. Kaya ang passion number 3 ay to gain the prize. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo po ba ay nag-aasam na someday na pagharap natin sa Panginoon at pagdating na sa awarding ay lahat tayo ay may mayroong matatanggap na gantimpala galing sa Panginoon? Yes po. Ang gusto po ng Panginoon, dito pa lamang sa lupa ay tayo tumatanggap na ng gantimpala. Ito man po ay pagpapalang espiritual, pagpapalang pampisikal, o sa atin ng pong kaisipan na tayo nagiging marunong. Ito po ay isang pagpapala. Tayo po ba ay tumatanggap nan? Kumusta po ang total transformation? Nagbabago po ba yung ating takbo ng ating pag-iisip tulad po ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2, transformation of the mind. Kaya, ang gusto po talaga ng Panginoon, dito po sa lupa ay tayo nagtatagumpay at tayo tumatanggap na ng gantimpala. At yan naman talaga ang pangako. Ang sabi niya sa John 10:10, ako ay naparito upang magbigay ng buhay at isang buhay na kaaya-aya. At sabi nga po ni Apostol Pablo sa verse 25 na ating chapter na binabasa, lahat ng maglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. So, dito po yun. Di ba? Marami po tayong natatanggap dito na masasabi nating pansamantala. Ngunit ito ay okay lang. Di ba? Pero kaya ibig po sabihin, lahat po ng ating natatanggap dito, material man o anumang bagay, ito ay temporal lamang. Hindi ito pang mga tagalan. At ang mga ito ay natatanggap ni Apostol Pablo. Ako, magkiklaim ako, marami po ako natatanggap na blessings sa Panginoon. Kahit may mga struggle, pero at the end, nagtatagumpay pa rin po ang Panginoong Diyos o nagtatagumpay ang Panginoon sa passion na ibinibigay sa akin. Kaya nga po hanggang ngayon, ako ay nakatayo at ako ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon despite na minsan may karamdaman sa kabila po ng senior citizen na tayo. Kaya po yung mga kabata at malalakas, ito po ang tamang panahon na tayo po ay magpakalalim sa Panginoon at yung passion po ni Apostol Pablo ay magawa din natin. Sabi po rito, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon.
Amen. So, papaano tayo makapagkaroon ng passion katulad ng kay Paul about Christ? So, kinakailangan po ay magawa natin yung naunang dalawang passion. Ano po? Number 1, passion to preach the gospel. Sa pangaral po ng kanyang salita. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagpapadisipulo, nagpapaturo. Si Apostol Pablo po ay lubha pong kanyang napakinabangan ang itinuro sa kanya ni Gamaliel. Kaya po siya ay naging dalubhasang mangangaral ng sa lumang tipan. Kaya nga sabi niya, kung sa pagsunod at kaalaman din lang sa lumang tipan ay walang maipipintas sa akin, lahat ng ito ay mga nagawa ko. At ito po ay nagagamit niya. Passion niya noon. At nagkaroon ng transformation, ang kanyang karunungan noon ay nagagamit din naman niya nung kanyang kapanahunan upang ito ang gamitin sa mga taong mga legalistic, yung mga nagpe-persecute sa Panginoong Hesus, sa mga followers at maging sa Kanya. So, kahit nga po tayo noon, hindi pa po tayo mananampalataya, alam po natin na may passion noon na ating nagagamit sa kasalukuyan. Alin po yun? Halimbawa po, tulad ako, ako po ay kumakanta at kapag po nakakainom na nung mga araw noon sa mga cookhouse, nakaka-extra, ganyan, jamming-jamming, pero pagdating po ng naging Kristiyano, yung pong kaalaman ko po sa pag-awit at pagtugtog ay nagagamit ko na. Naging kasangkapan nyo at nagagamit ko ngayon. Sa ministeryo, si Apostol Pablo, yung kanyang karunungan noon, na ginamit niya sa kamalian, ay nagagamit naman ngayon tungo sa tamang paglilingkod sa Panginoon. So, yun po. Marami po tayong naging passion noon. Kaya ang tanong po, kanina, ay kumusta po ang passion nyo noon? At nagkaroon tayo ng transformation na bago ang buhay natin, ano po naman ang passion na ibinigay sa atin ng Panginoon sa kasalukuyan? Hindi po pwedeng wala. Lagi pong meron. So, ang tanong po, ito po ba ay ating nagagawa? Yung passion to preach. Diba? Passion to win people. Lost soul for Christ. And passion to gain the prize. Lahat po kaya tayo mga kapatid ay sa kasalukuyang panahon na tayo naglilingkod sa Panginoon ay ganun ba tayo? So nawa po, magawa po natin ang mga itong mga katangian ni Apostol Pablo. Marahaba po ang panahon na ating lalakbayin. Mahaba pa po ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magpatuloy bilang isang totoo, tunay na lingkod at tinawag ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagbago sa amin. Ikaw ang nagkaloob, Panginoon, ng karunungan na dating wala kami. Panginoon, sa dati na po naming buhay, maaaring katulad din po kami ni Apostol Pablo. Marami po kami mga kinasanayang gawain na naging passion namin na hindi karapat-dapat at hindi naayon sa iyong kalooban. Ngunit, nang kami ay manampalataya sa aming Panginoong Hesus, nagkaroon ng total transformation at nagkaroon po kami ng panibagong passion. Lord, maaaring meron po kami mga hilig na gawain na hindi naman masama, hindi naman masabing kasalanan, ngunit mas mahalaga po pala, O Diyos, na ang number 1 passion namin ay yung passion na kung ano ang ipinagawa mo kay Apostol Pablo at yun din ang ipagawa mo sa amin. Yung pong maging passion namin ang mangaral, ipamalita si Kristo para sa pagbabago ng maraming tao. Kaya sabi ay walang mangangaral ay sino ang mananampalataya. Kaya gamitin mo po kami, Panginoong Diyos. At ganun din, huwag namin kalilimutan na ang unang pagkatawag sa amin ay to win lost soul for Christ. Panginoon, yung gospel of salvation, naway alam namin, kaya namin itong depensahan at kaya namin ipangaral ito sa mga taong wala pa kay Kristo at sila ay mapatanggap namin sa aming Panginoong Jesucristo upang ang assurance of salvation ay kanilang ring maranasan.
At ganoon din, Panginoon, hindi po kami dapat tumigil, hindi kami dapat makontento na kung ano man ang mayroon kami. Dapat ay may magpatuloy pa rin kami, Panginoong Diyos, dahil alam namin mayroong napakagandang gantimpala ang nagbibigay sa amin. Yung pong passion of Paul to gain the prize, no po Lord, kami lahat ng mga tinawag mo, O Diyos, ay hindi uuwing luhaan pagdating ng takdang araw sa iyong harapan, dahil ang ginawa namin paglilingkod ay pawang pagpapaimbabaw lamang. Kaya Panginoong Diyos, loobin mo ng bawat sa amin na nagtatagumpay dito sa lupa, higit sa lahat, pagdating ng takdang araw, ang namin pagharap sa iyo ay mas maging kaganapan ang aming pagtatagumpay bilang lingkod at tinawag. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God.